Bahid ng dugo dahil sa tukhang. Nagbabalik na naman ho tayo. Matsalam ho sa inyong lahat. Mabuhay tayo at matsalam din sa 47,800 subscribers. At ating pasasalamatan mga kabitan ang ating mga masugid na tagapanood, ating regular viewers at silent viewers, ating team replay at mga moderators, mga kabalitaan. Maraming salamat. And then of course, si Mami Rose at Daddy Berting John sa Cebu City, Toby Tobias, maraming salamat din sa walang sawang panunood. At huwag kalimutan mga kabitaan, tuloy-tuloy lamang kung ipapanood ating mga video at huwag i-skip yung ads. Then mag-comment, damihan nyo po yung likes at i-share nyo po. At the same time, sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo para ho tayong lahat laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan at pindutin ang notification bell. At ngayon naman po, tulungan niyo po akong makakuha ho tayo ng 50,000 subscribers para ho bago dumating yung midterm elections. And of course, 100 subscribers ho natin bago matapos ang taong 2025. At sisimulan na ho natin yung ating paksa ngayon dahil itong si Bonget. Nako mga kabalitaan, grabe nagsalita na si Bonget dito mga kabalitaan, nakipagharutan sa kanilang mga kalaban. Wow, harutan malandi pala. Nakipag-away mga kabalitaan itong si Bonget. Dito na ho lumalabas yung totoong kulay ni Bonget. At dito may papakita akong video sa inyo. May papakita akong video sa inyo dito mga kabitan. Panoorin niyo po ano po yung sinasabi niya dito. Ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Ang punto ho natin dito ay sabi niya kasi na paano daw, o kumbaga binasa niya daw yung 4,000 pahina yata yun sa budget na yun. And then sabi niya daw na, paano ko babasahin yung 4,000? Talagang sinungaling talaga tong hinampak na bangag na to mga kabitan. Panoorin natin. I was watching the news earlier today and people were saying it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Diba? 4,000 pages daw. So, paano namin bubusisiin yan? Ang napakadami. Talagang mababangag ako sa pinanggagawa natin. Hindi kakayanin ng isang utak. Hindi kakayanin ng utak ko dyan, mga kabaitan. Kayo naman, grabe naman kayo. 4,000 pages babasahin ko. Sino ba ako, si Superman? Kayo naman gagawin niyo pa akong tanga. Talagang napakatanga naman ho talaga. Pakinggan niyo po dito. Ang gaganto para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Honor and a pleasure. And with a little trepidation that I stand before you today. Because you are our agents of justice, who, whether by choice and necessity, have dared to be able to go through voluminous tomes, read through 100-page contracts without falling asleep. And that alone deserves... Without falling asleep? Binasa niya 400,000 pages pero kanina yung unang pinakita natin paano ba natin mapasahin? Napakadami ho yun. Tingnan mo nga yung kabangagan nito na ating presidente mga kabitan. Di po ba? Ang galing! Ilusyonado mga kabitan. Talagang may makikita kahit di pa niya aminin na hindi siya gumagamit ng droga. Kahit sabihin niya hindi ako gumagamit ng droga, pero yung resulta ho makikita ho natin kasi, no? Doon lang tayo magbe-base. Makikita natin yung ngiwi-ngiwi niyang bibig, yung pinsan niya, yung pamangkin niya, ganon-ganon din. Pati itong sino ba yun? Si Abalos, gumaganon-ganon din. Yun kasi yun kung sa sa Lindol pa, yun po ang ano ba yun? After, ano tawag nun sa kwan? After earthquake? O ano ba yung tawag nun? Yung pagkatapos ng Lindol, may mga natitira pang mga yumayanig mga kapalitan. Basta after effect na lang tawagin natin yan. Hindi ko na malitok. Nawawala sa bibig ko mga kabaitan. Parang ganun ba, no? No? So, kayo na pong umusga mga kabaitan kung may panindigan ba itong ating presidente. Already applause. Di ba? Natin, ipagliban na ho natin yan mga kabitan kasi pinakita lang natin kung paano umandar yung kabangagan ng ating presidente. Ito pa, at panoorin niyo po yung banat dito ni Bonget sa ilang mga politiko na kumakalaban ho sa kanila diyan mga kabalitaan. So panoorin natin to dito. Bahid ng dugo dahil sa tukhang.
Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Mga kapatid, yung mga makikinig sa atin sa radyo, si Pangulong Bongbong Marcos po yan. Sinabi niya yan during the campaign kick-off rally kahapon sa Lawag. Yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang sabi nila, rally. ang word na ginamit ng maraming observers ay maanghang. Maanghang. Oo. Correct. Yeah. Kasi parang sinasabi ni Presidente, wala doon sa kanilang mga hanay yung nanamantala sa pandemya. Aray! Wala yung mga pumalakpak habang kinakanti tayo ng China. Eto. Ay, grabe Nasaan na naman. yun? Oh. Pakinggan natin. Game, Sa mga game. katawa yun sa gitna, oh. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Nagbabasa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Walang nagnanais Question na mark? Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Wag na, bungit. Kami naman nagsasang-ayon sa sinabi. Kasi talagang wala namang may gusto na talaga may under tayo ng China. No? Pero sabi ko nga sa inyo, dahil 90-day campaign na may mga pambubuska from Tama. different camps. Ano? Sinabi rin nga kagabi na, pero Mr. President, sa likod nyo, meron dyan, sinabi, author ng Pogo. Ay! Oh, diba? So masakit yun kapag Masakit binalikan ka yun, ng gano'n. oo. Tapos yung kapag nung ilang times tayong inapi-api, may kumibo ba? Oo. May iba doon, yung iba daw doon hindi kumibo. Correct. So, Pero, ganon. pumapalakpak habang nag-i-speech. Ganon. Oo, lalo na pag SONA, palakpakan, standing Oo. ovation. Okay, Correct. okay. Uy, correct ko lang yung sinabi ko Oh. kanina. Hindi ko alam anong lumabas sa bibig ko. Pero alyansa ng Bagong Pilipinas. Okay. Oh, hindi ko alam ang sinabi ko kanina. Yan. Oo. So, ito pa. Oh. Meron talagang pinatungkulan ng diretso yung nasa Pasig. Oh. Di ba? Hindi Ilog Pasig Pasig Coliseum Pasig City. sa city ay meron pong event doon kagabi at meron tungkol sa propeta. Ay. Propeta? Anong Oo. propeta? Pakinggan nga natin. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala Nagabinanatan niya dito si Pastor Kibuloy ng mga kapatid. Sila banatan mo kasi kawawa si Pastor. Walang, di makasagot-sagot dahil nasa kulungan eh. At yun lang po yung binanatan niya dyan. Kasi pag yung iba binanatan niya, pag sumagot ito, talagang babaliktad yung nito, bumbunan nito mga kabalitan. Kaya, sige, tuloy mo lang yung pagbabanat kay Pastor Kibuloy. Alaga, baka babagyuhin kayo dyan. Mahala kayo sa buhay niyo, ha? sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Niwala kayo sa sinasabi nito mga kabitan? Pugad ng ano ba yun? Kasinungalingan? Kriminalidad? Saan ba nakukuha yung mga impormasyon na yan mga kabitan? Di ba? Talagang ilusyonado talaga tong nung bangag na presidente natin mga kabitan. Napakahirap, no? Napakahirap yung intindihin niya. Napunta ho siya sa propeta, tapos tumrekta ho sa Pogo. Sinigwin niya sa Pogo, mga kabitan. Anong connection doon? Tapos nagipugad pa daw ng kriminalidad at kung ano-ano pa. Napaka walang talaga to, sense of talaga to si Bonget. Napaka walang sense of leadership mga kabalitan. Makikita na natin daw siya magsasalita. Nagbabasa na nga, medyo natataranta pa, At parang pinatong-patong yung mga mensahe doon eh. Saan ba napunta? Mula sa bulaang propeta, tapos napunta na sa Pogo. Talagang bangag na bangag to sa oras na ito, parang bangag to eh. Asa na yung bulaang propeta? Oh, yun nga, Nasa sabi ko eh. Nasa first hindi. sentence. Okay. Nagkarugtong, Sinabi ni Presidente yung sa bulaang propeta, sinegway sa Pogo. So again, sinasabi namin wala po kami sinasabing may mali or tama sa mga opinion niya ng mga politiko, So sinasabi lang namin na kagabi ang first day ng national campaign, yon ang naging mga anghang na sinabi sa Lawag na nag-react ang mga nasa Pasig City. May sagot agad. Tapos yung mga nasa Cavite ay nambuska doon sa mga palitan ng mga maanghang na salita. So ganun po yung nangyari dyan. At para maging fair tayo, pasagutin natin yung mga pinatamaan. Okay. Pwede ba Pakinig. natin? Asa na? Sabi sa politika, sabi sa paligsahan ng putik. Pangalawa, ang pinatatamaan niya, obviously, yung tatlong kandidato, si Senator
Bongo, Senador Bato, at saka si Pastor Kibuloy. Dapat tingnan niya mga record nun. Maaaring wala silang karanasan ang sinasabi niya. Pero baka meron silang mga karanasan ng katiwalian. May Tapon. karanasan ng kawala ng kaalaman sa pagpapatakbo ng pamahalaan nung sila yung mga nakaupo pa. Tama. Si ano po yan Attorney Salvador Panelo, May isa dating pang Presidential Chief Legal May isa pang Counsel. sumagot. Si Senator Bato. Yung droga, given na yan eh. Basta bigyan natin ng tsansa. Sigurado yan, kung atin ang Malacanang, kayang-kaya natin yan. Ang kasuporta ko doon sa aking Ano kaya ibig sabihin? Bigyan natin ng chance or chance ba yung sinasabi nito? Baka si bungit yun mga kabitan. Kaya pag nakuha na ho, balik sa mga Duterte yung tawag nito, yung Malacanang. Malamang ito si bungit talagang mapapasalang talaga to sa lilitisin talaga to mga kabitan. 100% ho yan. Kasi may ebidensya na na gumagamit sa illegal na droga pero ipinagtatanggi pa rin. Kaya nga si Attorney Vic Rodriguez sabi nga, ba't ayaw mong hair follicle test? Para matapos na. At pag may magandang resulta, isampal mo sa mga nagsasabi sa'yo. Di ba? Napakasimple lang. Ba't matakot sa hair follicle test? Kung mahal ba? Parang hindi naman siguro mahal yun. Sabihin natin, kahit mga 200,000, kaya-kaya yun ni bungit. Kaya problema lang mga kabitaan, baka pag lumabas yung resulta, baka ilang buwan pa lang. Kasi parang lifetime yata yan mga kabitaan itong hair follicle test mga kabitaan. Kaya hintay-hintay natin to pag nanalo si Inday Sara Duterte, malamang sigurado ho, dire-diretso na ho tayo dyan sa Malacanang. Kaya take it easy lang para at least tuloy-tuloy ho tayo. ay si Senator Bongo at si Senator Ruben Padilla. So pag magbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. So, ibig sabihin ho ni Bato, kailangan ho suportahan ho natin kasi pag tatlo lang sila, kunyari sila pa rin tatlo makakalusot lang, wala nang iba, ay talagang tagilid ho. Kaya suportahan ho natin yung PDP laban para mabawi ho natin yung Malacanang mga kabitan. Kaya kailangan ho, yun po ay ating paniguraduhin na manalo ho ang line-up ni Tatay Digong Duterte. Dito naman tawid tayo dito sa impeachment ni Inday Sara Duterte mga kabaitaan ay pag-usapan natin dito kung ang impeachment ba ay nasa tama o timing ba o hindi. Parang naguguluhan ho dito si sino ba to? Si Tito Soto. Mamaya, paparinig ko sa inyo mga kabitan. Dito muna tayo sa sa palagay nyo dito sa Net25. I'm sure nabasa nyo na yung mga ulat na nagre-react po yung ilang kasamahan nyo sa mababang kapulungan at kine-question po ng ilang kongresista yung pagsasampangan nyo ng kaso laban doon sa mga binanggit po natin kanina. Sabi nilang gano'n, bakit ngayon lang yung timing? Kina-question nila. Bakit nung mahabang mga budget deliberations na nangyari mula committee level pa lang hanggang umabot sa plenaryo? Ito ang nagsabi nito ay si House Assistant Majority Leader Amparo Zamora. Yung unang punto naman yon at pangalawang punto is yung venue. Bakit hindi nyo sa Korte Suprema dinala? Bakit sa Office of the Ombudsman? Hindi, parang nagsapa yata sila sa Korte Suprema, di ba? Yung sa BICAM. And then, itong sa Korte Suprema yata, sa Ombudsman, parang yung 214 o 41 billion yata yun yung sa budget. Pakinggan natin, baka mali lang ako mga kabaitaan. Naghain ng kaso. Yun yung dalawang punto. Yung pangalawang punto si Rog Gutierrez ng One Rider Party List po ang nagsabi ng punto na yon. Pagkakataon po para masagot nyo yun, Kong Bebot. Iba po yung sa Korte Suprema, ma'am. In fact, meron na naghain doon, nag-petition to declare the 2025 budget unconstitutional. Ito po ang petitioners doon, isa si Attorney Vic Rodriguez at isa naman ay si... Ano ba narinig ko? Parang unconstitutional na yung 2025 budget. Replay nga natin to para just to make it sure o hindi tayo magkamali. Declare the 2020... Saglit lang, ayusin natin to. Okay. Pagkakataon po para masagot nyo yun, Kong Bebot. Iba po yung sa Korte Suprema, ma'am. In fact, meron na naghain doon, nag-petition to declare the 2025 budget unconstitutional. Ito po ang petitioners doon. Okay. Pinitisyonan pa pala. Akala ko may resulta na eh. So, pinitisyonan na, na-file na doon sa korte na to petition para maging unconstitutional yung budget mga kabaitan. Okay, gets ko na. Isa si Attorney Vic Rodriguez at isa naman ay si Congressman Sid Ungab ng Davao City. Ngayon, kaakibat doon sa petition sa Supreme Court, since meron ng krimen na nangyari
dito sa House of Representatives. Kaya po kami pumunta sa Ombudsman dahil yan po ang tamang ahensya kung saan namin dapat ihain yung demanda. Oh, okay. Ako naman, gusto kong malaman po, Kong Bebot, bakit po ang sinasabi ngayon ng mga ibang kongresista ay bakit puro mga kongresista lang po ang kasama po doon sa inyong reklamo? Bakit hindi po, wala po kayong sinamang mga senador? Gayon, sama po yun, di ba, BICAM doon, from the House of Congress, tsaka sa Senado, bago po inakyat po yan sa Presidente para pirmahan. Bakit, why are you zeroing lang on the congressmen? Why not include senators? Ganito kasi yan, ma'am. Dahil yung crime po nangyari sa House of Representatives. Kaya doon lang po namin zero in kung sino yung mga liable doon. So sa tingin nyo po, walang pananagutan po ang mga senador? Hindi naman kasama yung senator dito, ma'am, dahil yung report nang galing sa House of Representatives bago dinala doon sa Malacanang for signature of the President. Okay. Yun naman pong timing. Kung yung kaninang tinanong ko na kanina na tinatanong po yung timing, parang hindi naman daw kayo naulinigan na na meron kayong mga you did not raise any points during the budget deliberations. Paano, ma'am, tinago na nga nila lahat alam ko naman yung kalakaran dyan, naging speaker din ako. Pag mayroong gustong palusutin yung speaker, talagang walang mangyayari kahit anong debate gawin dyan. So kasi nga din, yung bicameral conference committee na po nangyari itong mga blank items po. At Doon pa lang, ma'am. Meron ng blanco. Napakalaking halagang 241 billion, Yun po yung 12 counts dahil 12 counts dahil 12 items po yung blanco? 12 items yung blanco at yun ang kanilang pinunuan. So, Kong Bebot, I was going to ask, kayo po, dati po kayong Speaker of the House, paano ho ba, ikwento niyo po kung paano po nagkakaroon nga ng ganitong na nagiging blanco, ano ba yung dapat na tamang pamaraan, at ano po yung suspicion ninyo nangyari, kaya po kayo nagsampa ng kaso? Normally, ma'am, kasi mag-uumpisa yan sa tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, na galing ng Office of the President, binibigay po yan sa House of Representatives kung saan doon po gagawin yung dapat yung GAB, General Appropriations Bill. Ngayon po, doon, yung bill na yon pupunta rin yun sa Senado para usisain ng mga senador kung yung mga budget pa doon ay makatarungan at kinakailangan para sa ating bansa. Ngayon po, may mga, siyempre hindi naman lahat yan mag-agree. Kaya gumawa ng bicameral committee. Upang sa ganun ay yung mga disagreements po ay pwedeng pagkasunduin doon. At yun na yung maging bicam report kung saan babalik ulit sa House of Representatives yun at tatalakayin doon sa plenaryo. So doon po, either aprobahan o hindi ng plenaryo. Ngayon, kung ano man yung maaprubahan ng plenaryo, mapubutuhan po doon. Yan po ay magiging enrolled bill. Tapos magkakaroon na ng printing ng final version bago po yan papadala sa Malacanang for signature of the President. Okay. Kasi I was going to Ngayon po dito ang nangyari, yung BICAM report, may mga blanco na hindi naman dapat nangyari. May mga blanco. Pero kung Bebot... Yung sinabit sa plenary, may mga blanco din. In fact, inamin na yan ni Congresswoman Kimbo na may mga blanco. Ngayon, kung ang inaprubahan ng plenaryo may mga blanco, bakit pagdating sa enrolled bill, meron ng laman? Hindi po pwede yan. Ngayon, gusto nilang isisi sa mga technical working group na sila daw ang authorized na mag-fill up ng blanks. Mali po yun, ma'am. Dahil po, yung pwede lang gawin ng technical working group, correction lang ng grammar, yung mga typographical error, yun lang po pwedeng gawin. Hindi po pwede yung 0, gawin nilang 1, gawin nilang 2 o 3. So, klaro ho, talagang matatamaan ho dito si Tamba, mga kabalitaan. Dahil nga po ay ito'y labag sa saligang batas. At itong explanation ni Congressman Pantaleon Alvarez ay napakalinaw ho, napakaklaro na pag ito ay naipasa na ho doon sa Office of the President, kailangan wala hong kumbaga magkakapareha ho, no? Yung mula sa BICAM at itong sa GAA, no? GAB yata yon, yung General Appropriations Bill from BICAM, then pagpunta doon sa sa President, sa kay Bonget, magiging GAA na ho pag napirmahan na. So nung nakita ho ni Pantaleon ay maraming blanco, doon ho nagkaroon ho ng butas, lakas ng loob na sasampahan ng kasong si
tambak. Ang tanong po kasi dyan ng sambayanang Pilipino, paano po ba? Ano bang purpose? Ba't ba nagkaroon ho ng blanco? Pwede po ba talaga yan? Kaya question nga ngayon na sana nga magiging unconstitutional. Kasi ngayon pala siguro malamang ilang beses ba naging Speaker of the House si Romualdez? Di ba? Parang pangalawang beses na yata. Pangalawang beses. So malamang ho, nung una pala nagamit niya na to, yung itong ganitong diskarte. So siguro ginamit niya rin to ngayon dahil sa halalan, dahil gusto yatang manalo, syempre makakuha ng maraming boto para sa 2028 ay gagamitin no yung pera sa pamamagitan ng pagmumudmudo ng ayuda para ho sa simpleng parang binili mo na yung boto ng taong bayan eh. Anyways, nasa korte na ho yan, din natin yan itatakel. At dito ho tayo kay Tito Soto. Even si Tito Soto, usaping impeachment ito ay nagkakagulo. Medyo siya mismo ay naguguluhan din kung paano nangyari at malamang ho ay hindi siguro matutuloy itong impeachment laban kay Inday Sara Duterte ayon pa po sa isang retired na tawag nito. Mula ho retired Chief Justice mga kabalitaan. Anyway, pakinggan muna natin to dito sa ANC Digital. Ano po ang pananaw nyo sa mga kilos protestang kasalukuyang nagaganap para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, laban sa budget for 2025 at laban din po sa korupsyon? Senator. Well, there is an issue on timing dito sa mga pinag-uusapan nila. I do not have the right to delve into whether tama o hindi ang impeachment. No? What I can probably give as my input is that always, pagdating sa impeachment, ang mga legislators, especially the Senate, must be impartial. At yung proseso ay dapat sundin. Kung mayroong nag-file ng impeachment, dapat asikasuhin nung House na dapat lumasikaso niyan. At kung ito naman ay makakarating sa Senado, ito rin ay dapat take up nila. But again, as I said earlier, medyo may problema sa timing because in about 1 or 2 weeks from now, I think they will go on a break. And if they do, then the resumption would be first week of June, something like that. There is an issue or there will be a debate on whether it has a carryover effect or not. Yun ang isa sa mga pagdidebatihan nila dyan at pag-uusapan nila sapagkat merong trend of thought saying that because there are 12 senators who will cross over into the 20th Congress, that means na may carry over at pwedeng ituloy kung may makasampang impeachment sa kanila. Bagamat, meron din on the other side, ang sasabihin naman, adjourn sine die kayo eh. Pagdating ng June, adjournment sine die and therefore no day, without day. Ang ibig sabihin nun without day ang Congress. So yung 19th Congress will end. So that is the other side of the debate. I don't know how they will resolve that. As I said, bottom line, my sense is that dito sa issue ng impeachment, timing ang problema. Senator. Yan po mga kabitaan, medyo itong si Tito Soto ay hindi rin siya. Although may tinatawag na yung impartiality mga kabitaan ay kailangan manatili ho yan. Pero sa kanyang observation ay gulong-gulo ho. At yung timing na sinasabi mga kabitan, doon ho sila medyo, kumbaga, debatable talaga mga kabitan itong impeachment ni Inday Sara Duterte. Kaya nga po, dito ho tayo sa isang eksperto para maintindihan ho natin kung matutuloy ba ang itong impeachment ni Inday Sara Duterte pagkatapos ng eleksyon. Pakinggan ho natin dito kabalitaan. Sa ibang balita, posible manong hindi matuloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sakaling abutan ito ng pagpapalit ng susunod na Kongreso sa Hunyo. Ito ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna sa gitna ng usapin ng pagkakabinbin ng impeachment proceedings sa mataas na kapulungan. Madeline Villar-Moratillo sa balitang yan. Duda ang isang retiradong maestrado ng Korte Suprema kung magtutuloy ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung aabutan na ito ng pagpapalit ng Kongreso sa Hunyo. Paliwanag ni retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, isa sa mga miyembro ng Komisyong Bumalangkas sa 1987 Constitution. Malaki ang magiging epekto ng halalan sa Mayo sa kahihinatnan ng impeachment. Dahil while the Senate is a continuing body under our Constitution, the House is not. The House is not. So with the elections that is scheduled in May this year, we will have a completely new set of representatives in the House of Representatives. The
19th Congress House of Representatives will pass out of existence. Hindi po continuing body ang lower house. Paliwanag ni Ascuna, nakasaad sa konstitusyon na kung sino ang naghain ng impeachment, dapat sila ang manguna rito. Pagdating ng eleksyon, papalitan sila lahat. Maaring ma-re-elected din yung 250 na yun, maaring hindi. Kahit na ma-re-elected sila, they will be under a new mandate and operating under a different house. Will that be a valid continuation of the impeachment complaint that was filed by a different house under a different Congress? Yan po ang malaking katanungan. There is an identity of the same complainant and the same complaint. At kailangan siguro na babaguhin to file a complaint for impeachment more than once in 1 year against the same official. Aminado naman si Ascuna na depende pa rin naman ito sa Korte Suprema sakaling maiakyat ritong usapin. Kahit nagka-file na ito sa Senado, kung hindi pa naman anya ito nakakapag-convene bilang impeachment court, wala pa silang jurisdiction sa kaso. Yung word na file kasi, whether or not it should be considered as complete, na na-file lamang doon sa docket ng Senado, ay hindi naman tinanggap ng Senado dahil sabi ni Senate President Escudero, they have already adjourned by the time it was filed. They have to accept the articles as an impeachment tribunal. So they have to convene and accept the articles as duly filed with the tribunal. Kaya sa palagay ko, dapat mag-convene sila at umpisaan nila through recognizing that the articles have been filed with the tribunal and inform the House. Aminado si Ascuna na sakaling hindi maaksyonan sa kasalukuyang Kongreso, maaring mabaliwala ang impeachment laban kay VP Sara. Sa ilalim ng rules, isang beses lang pwedeng magsampa ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Gate naman ni Attorney Amando Ligutan, co-author sa ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara, na kapag acquire na ng jurisdiction ang Senado at sila na ang bahalang ipagpatuloy ang impeachment trial kahit magbago ang nakaupo sa Kamara. Yung issue po ng adjournments, yung issue na kailangan pang special session ipatawag ng Pangulo if the Congress is on recess or adjourned. You know, these problems, these issues are only relevant kung yung pinag-uusapan po is legislative functions ng Kongreso. I.e., anong ibig sabihin nun? Kung hindi po legislative function yung pinag-uusapan, irrelevant po yung usapan ng adjournment. Sa tanong naman kung may epekto ang pagsulong ng inciting to sedition complaint laban kay VP Sara sa impeachment. Ang tanong whether or not while pending yung impeachment proceedings, pwede ba mag-file ng criminal case on the same grounds? Yeah. Halimbawa, high crime. Pwede dahil iba naman yung criminal case. Ang purpose nun is to send her to jail, whereas in impeachment, the purpose is to remove her from office. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag! Konsensya, budget report, puro blanco ang mga pahina. Pera ng bayan, ginagawang gatasan. Blank entries para'y blanco ang kaba ng bayan. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Blanco sa papel, blanco sa moral. Taxpayers' money, ginagawang kural. 13 pages na walang laman. Politiko'y kumikita, taong bayan ay nalulugi. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Blanco sa papel, blanco sa moral. Taxpayers' money, ginagawang kural. 13 pages na walang laman. Politiko'y kumikita, taong bayan ay nalulugi. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Blanco ang sistema, blanco ang accountability, blanco ang konsensya. Puro katiwalian at kasinungalingan. Ang kailangan, hostage ang sigaw ng taong bayan.
Blanco ang sistema, blanco ang accountability, blanco ang konsensya. Puro katiwalian at kasinungalingan. Blanco, blanco, walang kahihiyan sa pera ng bayan. Alright, sana lahat ng mga nasa Kongreso ay papalitan ho natin yung kanilang mga last name ay Blanco. Blankong-blanco talaga mga kabalitaan. Yun ang sigaw ho. Sigaw ng taong bayan sa Vice Cam Report mga kabalitaan. At itong impeachment ni Sara Duterte, huwag na nating isipin na ito hindi matuloy. Ano na lang natin, i-assume na lang natin na tuloy yung laban. Para pag hindi natuloy ho, ay sigurado mga kabitan ay sasaya ho tayong lahat. Di po ba? So kaya po magtulungan tayo. Kailangan ho natin ipanalangin lagi na makamit ang hustisya para kay Inday Sara Duterte at kinakailangan talagang suportahan ho natin, iboto ho natin mga kabitan diretso sa Senado itong mga senatorial candidates ho ng PDP laban mga kabalitaan. Dahil ito lamang ang isang magandang paraan na makabawi ho tayo kay Inday Sara Duterte. Dahil karamihan sa atin, Visayas, Mindanao at Luzon na makabalik ko ang mga Duterte sa Malacanang. Kaya po, the eagle from the south, kailangan natin itong pagtulungan na makakuha ng maraming boto na boto diretso sa Senado yung ating mga ibubotong mga senador nitong darating ho na midterm election 2025. Pagtulungan ho natin si Inday Sara Duterte na magwagi mga kabitan. Hindi pagtulungan na bubugbugin, ibabagsak. Pagtulungan ho natin, tulong-tulong tayo, ika nga, para sa pagwagi or para sa kapanalunan Inday Sara patungkol dito sa usaping impeachment at kung ano-ano pang mga kaso mga kabataan. Dahil the eagle from the south ay ito po ang siyang susi ng tagumpay ng bawat isa sa atin. Born beneath the southern skies, a flame within her soul, a woman of resilience, her spirit brave and bold. They tried to dim her brightness, to keep her on the ground, but like an eagle soaring high, she turned it all around. Whispers rose to thunder, but she would not concede. With every step she paved the way in words and daring deeds. She's the eagle from the south, wings spread wide against the sun. Through the storm she lifts us up, her journey's just begun. It can silence what is true or change the past. Right, biglang nawala yung mikropono ko. The eagle from the south. Alright, so dito na tayo magtapos mga kabitan. Maraming salamat to sa inyong walang sawang panunood. Sana kung nagustuhan nyo po itong ating video presentation ngayon, huwag kalimutan ho, damihan nyo po yung likes sa video ito. I-share nyo po mga kabitan, huwag i-skip yung ads. At the same time, mag-comment, mag-like, at pinutin ang notification bell. And then, of course, mag-subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe. Maraming salamat to sa ating mga subscribers na meron na ho tayong 47,805 subscribers. Thank you, thank you. Kaya sila po yung ating pinasasalamatan mga kabitan. Pati natin mga moderators, team replay, lahat ng mga silent viewers, lahat ng mga Pilipino sa amang lupalop ng ating mundo. Overseas Filipino workers, sila po ang ating bagong bayani ng Pilipinas. Maraming salamat ho sa inyong walang sawang panunood at pagpapatuloy tumambay, patuloy na tumambay dito sa ating munting bahay, mga kabalitaan. Remember, the eagle from the south, wala na pong iba si Inday Sara Duterte, yung ating pangalawang Pangulo. Kaya ako po ay magpapaalam na. Sa susunod na mga oras, tayo naman po ay magkita-kita at makinig sa mga usaping politika. Kaya sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum, masalam sa inyong lahat. Goodbye everyone. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Mwah. Peace out.